bagong tumugon ng Pangulo. Una ko magtatanong, si Alvin Baltasar ng Radyo ng Bayan. Mr. President, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin. Sir, nakatipid po ang Philippine National Police ng 200 million pesos dito sa purchase ng 9mm pistol at isa sa mga pinaka-transparent kung pag-uusapan na bidding. Sir, meron po bang nabanggit si General Purisima kung ano pa po yung equipment na kailangan pa ng Philippine National Police para... Actually, si Secretary Rosa nagbanggit at yung bubuo ng medyo malaki-laki rin funding na kailangan, about 9 billion. Pasa ko na kay Secretary Rosa para yung mga detalye. Inaprubahan ng Pangulo yung pagtugon sa pangangailangan ng PNP. Unang-una yung kakulangan sa personnel, no? Iniutos ng Pangulo na isang mabilis na paraan ay mag-hire ng civilian na personnel. At sila ang gagawa ng trabaho ng mga sa desk na sa kasalukuyan ay pulis ang gumagawa. Sa ganung paraan, itong mga pulis na ito na trained bilang pulis, may baril at lahat, sila po ang makakapunta sa pagpatrol. 15,000 po yan, inaprubahan ng Pangulo. Dagdag pa dyan ay inaprubahan din ng Pangulo 2,500 vehicles. Ito yung mga patrol vehicles na sisimulan na ang pagbibid nito. No? Dagdag pa po dyan is another 800 million para sa mga rifles, automatic rifles at iba pa. Ang kabuuan po nito is more or less 9 billion pesos na naaprubahan ng Pangulo. Meron din communications equipment, various laboratory equipment. Talagang gagawin natin very professional yung kapulisan. Hindi yung puro abilidad lang, parang wido lang ang gagawin. Ngayon yung sa personal, no, para klaro. Ilang beses ko na rin nasabit, ang kapulisan natin at kasunduluhan ngayon ay katumbas nung kapulisan at kasunduluhan natin nung EDSA. So in 1986, we had a total strength of 250,000 for both AFP and the PNP. We had a population of 50 million then. We now have a population of 95 million. We still have the exact same number of 250,000. So dumadami ang responsibilidad nila. So ang tanong siguro, bakit di tayo mag-hire ng dagdag na pulis at sundalo? No? Maraming mga batas na nag-i-index ng kanilang retirement sa salaries ng active. Okay? Ang problema nun, hindi masusustain. No? Yung, di ba, pagpasok sa serbisyo, calculate mga 30 years ka na sa serbisyo, kunyari GSIS o SSS, nagko-contribute yung employer, nagko-contribute yung employee, meron kang pondo pantustos sa benepisyo. Ang problema, yung gagastusin natin pag nagretiro yung mga sinama sa hanay ng kapulisan at kasunduluhan, hindi tumataas yung target. No? Puro, at masakit, hindi pa sila membro ng GSIS. Okay? So, ang pinupuno galing sa budget ng kanilang pension currently is over 50 billion. By 2016, it will be 82 billion. No. Ngayon, para maisama sila sa GSIS, ang initial study is 3 trillion para mapondohan, meron tayong pagkukunan ng kanilang retirement benefits. Okay? Significant yung 52 billion dahil sa 2 trillion na budget, roughly about 600 billion lang ang pinantutustos natin sa karsada, tulay, eskwelahan, agriculture, sa lahat ng gastusin ng gobyerno, lampas doon sa sweldo at sa operating expenses. So yung programa ka natuklasan, meron tayong mga pulis nagpe-perform na administrative functions sa kaya naman ng civilian na hindi na i-index yung kanilang pension benefits. Tilang para madagdagan yung kapulisan sa kalye, kumuha na tayo ng kapalitin na doon sa administrative function. Maraming salamat po, sir. Thank you. Sorry sa haba ng sagot, ha. Medyo matagal natin pinag-aralan talagang problema. Maraming salamat po, President. Rema Peñaflor, Zooey TV. Good morning po, Mr. President. Morning. Sir, regarding po dito sa sex for flight investigation po, no, it seems na parang lumalawak po yung investigation nito and also na hindi lang po yung mga foreign consuls yung involved, that there are also groups na nai-involve po dito. So, do you think it's high time po to create a special body na talagang tututok po dito sa investigation nito? Kakabalik ni Secretary Baldos, no, from official missions abroad. I'm scheduled to meet her this afternoon where we will tackle all of the details of their ongoing investigation of their personnel. If warranted, no, and if they specifically, either I look at it and I'm not happy with the results, or they ask for more assistance from other agencies, like the NBI for instance, so then we will do so. Yung can I comment more intelligently after I meet with them.
Thank you po, sir. Thank you. Catherine Valiente, Manila Times. Can I just add, no, na any of these people, alam mo yung parang sa DFA, for instance, so bago ma-deploy ambassadors, and anybody that I get in touch with who are deployed to all of our embassies, inulit ko sa kanila, we have something like 10 million Filipinos outside of the country. The first function of any of our personnel outside of the country is, and di ba, to ensure the well-being and safety of our countrymen. Tsaka marami namang instances na talagang nagkaroon ng pagsusubok tulad ng Arab Spring na talaga naman nagpakita ng gilas sa ating mga nasahanay ng DFA tsaka ng other concerned agencies. Ngayon, kung meron namang mga tiwali, mga bantay sa lakay, manda na rin silang dahil ginawa nila baliktad na baliktad doon sa ating pinag-uutos. Okay, go ahead, Catherine. Good morning, Mr. President. Sir, are you amenable to the proposed U.S. or Japan greater access to the Philippine strategy to strengthen forces against China's incursion to the West Philippine Sea? Yung access, iklaro natin, no? Hindi naman sila magiging permanent fixtures doon sa mga bases. Pero allies natin, there are only two strategic partners that we have. It is America and Japan. So, kung magkakanyari sa balikatan exercises, so, di ba balikatan yung shoulder, sabay-sabay, shoulder to shoulder. Kung hindi tayo makikipag-ugnayan sa kanila at mag-ayos ng mga sistema, kung sakali may gulo na, palagay ko mali paghahanda yun. Walang paghahanda yun. So, kailangan nila ng may knowledge na rin ng ating terrain. Kailangan na naman natin yung interoperability with them. So, kailangan, hindi naman siguro pwedeng magpa-practice tayo outside of our territory. No? So, it is but the natural circumstance of if you want a credible alliance, then you will have to have mutual training and that will normally occur within our territory or the allies' territory. Sir, follow-up lang po. Mr. President, we have been tapping diplomatic means to assert our ownership of our territory, but China continues to do acts that violate our sovereignty. What circumstance or what turning point will prod us to go beyond rhetoric or diplomacy to tell China that what is ours is ours? Well, nasa Constitution, no? We renounce war as policy. Bawal. No? Ngayon yung parati natin sinasabi, kailangan ng hinahon, kailangan ng matinong pag-uusap para may dumating tayo sa isang solusyon na katanggap-tanggap sa lahat ng panig. So, dinala natin sa arbitration. No, parang dinadala natin sa isang karapatan ng mga sinong estado na para may sulong yung kanyang mga karapatan. So, pipilitin natin na hindi tayo ahantong sa kung anumang kaguluhan dahil parang baliktad ngayon sa pakay natin na magkaroon ng katahimikan, stabilidad at pagkakataon na umunlad lahat ng nasasangkot dito sa pagtutunggali tungkol dyan sa mga territorial disputes. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Catherine. Uling tanong, JV Arsenia, Radyo 5. Sir, good morning. Morning. Sir, may know kung meron na po kayong desisyon o ano na po yung ibibigay na posisyon kina dating Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan? Hindi ko pa nakakausap yung dalawa. No? Merong kami pinag-aaralan. Siyempre, may kasabihan yung mga Amerikano, the devil is in the details. No? Yung mga ilang detalye para bago natin ihayag kung ano talaga mga factions sila. Pero we are in touch with both of them. Related lang po, sir. Meron din po ba kayong plano na ituloy yung pagbibigay? O may posisyon na kayong ibibigay kay dating Congresswoman Janet Garin at kay Congressman Erin Tanyada? Well, kay Janet, she is presently, we envision her becoming an undersecretary sa Department of Health. She will bring a lot of political savvy to DOH, enhance the cooperation between DOH and especially the local government units and as well as the national offices. No? Napaka-extensive ng kanyang motor practice and her knowledge on both as a medical professional and as a legislator that will greatly enhance the effectivity of the DOH's programs. Si Erin, I haven't talked to Erin. I think they're in the midst of para may question do sa results do sa district niya. So I think he's concentrating on that at the present time. Sir, last na lang po. Ano po yung plano ninyo kay NIA Administrator Antonio Nangel matapos niya pong masermonan dahil po sa kabiguan ng NIA to achieve to reach their targets? Sasabihin ng mga nasa likod ko, sana hindi mo na pinaalala si Nangil sa akin. Dahil after nung NIA anniversary, umarap siya sa NEDA board at lalo akong di natuwa sa kanya. At meron akong pinitingnan rin sa Department of Budget and Management na lalo pa akong hindi natuwa. No? So, ayoko naman magsisi at this point in time. No? Pero, siguro share ko na sa inyo yung report ng Department of Budget and Management, medyo mahaba bang period, something like 23 years. No?
Sa 23 years, yung inallocate parang naibahagi. Inallocate ng budget, naibahagi sa ahensya. Yung ahensya, inobligate lahat nung na-allocate sa kanila at dinisburse lahat. So, talaga ano yun, yung hanggang huling piso o hanggang huling sentimo, kung kunyari 100 pesos and 10 centavos ang inallocate, ang finance kanila 100 pesos and 10 centavos, ang inobligate nila yung naglabas sa kontrata 100 pesos and 10 centavos, yung binayaran 100 pesos and 10 centavos. Ang masakit yung accomplishment 60%. So, kagad, no? Paano mo, ano yung ginastusan mo ng buo na hindi natapos? No? So, yun, pinapaimbestigahan ko ng gusto ngayon. And medyo masakit. Sana parang sporadic eh. In this 23 years, kailan lang. Pero parang halos every year, ganun ang trend nila. Kung anong inallocate ng budget, na-disburse ng fully sa kanila, ino-obligate nila ng fully, at pinalabas o binabayaran fully, na yung accomplishment naman, ulitin ko, 60%. So kung may 100% na nagawa, 100% binayaran mo, siguro okay yun. Pero 100% binayaran mo, 60% na nagawa mo, medyo hindi yata okay yun. And as a last point, at nadadama ko yung nasa likod ko, sabi, huwag mo na muna isipin niya, marami ka pa ibang tatalakayin ngayon. Alam niyo yung, pag tinignan mo kasi yung sa speech ko sa NIA, sabi ko, new areas. Pag new areas, doon yung talagang kakulangan eh. May high ng 80%, may low ng 30%. No? Na accomplishment versus their target. Sila nagsiset. Okay. Pag tinignan mo naman yung rehabilitation, tanda ko, 114%. Lumalampas ng 100%. Okay, in several years. So, tanong dito, di ba? Siyempre, kung mag-iisip ka ng hindi ka nais-nais, bakit yung rehabilitation nakakalampas kayo ng 100%? Yung new, hindi nyo maabot-abot yung 100%. No? So, medyo naalala ko lang yung regraveling at saka dredging, baka merong version sa NIA niyan. Pero hindi pa ako nag-aakusa at this point in time. No? Nag-atas na ako, umpisa kay Executive Secretary, kasama rin ng DBM and other agencies of government, to look into this. No? At ulitin ko, yung kung maayos natin irrigation natin, significant ang dagdag sa agricultural output natin. Sa laki-laki ng pondo na binibigay natin sa ahensyang yan, na dapat naman may kalingan na dadama magsasaka. Masakit kung mapapatunayan na yung kalinga pala naging kalokohan lang. At hindi tayo tatanggap na dapat mangyari yan. Kung merong mga nanadya dito, kung merong mga nagplano na hindi ka nais-nais nito, kung hindi maipaliwanag, no, ng maayos, pasensyahan na lang tayo. Matagal na ako nakikiusap, o hindi makinig ang mga tao, hindi bahala na yung mga ahensya nakatukoy sa pagpapayos ng mga tiwarin. So sir, after nang ma-discover yung mga hindi po nakakatuwa sa NIA, wala pa kayong plano na sibakin muna sibakin na si Nigel? I think that should be obvious. Yung kung di ako nagkakamali, term is good governance, government corporation sila no? May renewal every year. No? Ngayon, maliban na lang kung magkaroon ako amnesia mula ngayon hanggang mamaya, wala akong balak i-renew. Thank you, sir. Okay, thank you, JB. Thank you, Mr. President. Thank you. At maraming salamat sa mga kasama sa media.